Going back to Filipino cuisine, of how rich our food culture is, what I really like about ours is ang daming senyales kung gaano kayaman ito. We follow the season, we respect yung abundance na binibigay sa atin ng inang kalikasan, and I think ito dun sa magandang example. Pag gantong tagulan, maraming betute o palaka, adobong dilaw ang gagawin natin. Imbis na manok or baboy, in season, betute yung gamit natin. So nalinis na natin to, sila Sir Reg kasama yung mga staff niya, sila'y namingwit dito sa paligid ng Redwood Farm Villa. Eto nga, I think more or less nung buhay ito mga 3 hanggang 4 na kilo yung nahuli nila. So lulutuin natin lahat yan. Heat lang natin yung pan bago pa totaling umangat yan, yung magpapadilaw sa ating adobong dilaw, ating turmeric. Bigyan natin yan. Optional. Depende kung purist kayo sa adobo na bawal may sibuyas. Ako, I don't mind. I think it actually adds more depth to your adobo dish. So maglalagay ako ng sibuyas. Na rin natin yan. And then, yung ating bawang. So mapapansin natin yung oil natin generous. Yun lang din yung kagandahan sa betute is very lean ito. So kailangan mo ng maraming fat para mas maikalat pa natin yung flavor, lalo na medyo hindi masabaw yung gagawin nating dish. And with that, let's put in our betute. Season lang natin ng salt and pepper. And then, deglaze lang natin ng vinegar. Konting water. And then, sugar. At this point, maglalagay lang din ako ng siguro mga 2 pirasong sili. Some would say na yung gantong ingredient or yung gantong dish falls under the category ng exotic. Tatawanan namin kayo kasi this is like a usual yearly event sa amin na we really look forward na may mga ganto tayong makakain at matitikman. So nire-reduce na lang natin yung sabaw. Tikman muna natin. Saktong-sakto yung touch ng turmeric. Yung nilagay nating asukal, somehow na-enhance din yung lasa niya. Hindi siya malansa. Yun yung hindi ko gets na impression ng mga tao na malansa or hindi ka aya-aya. When in fact, kung titikman mo to nang nakapikit ka, you wouldn't really know the difference kung meat lang yung pinag-uusapan natin sa isang native chicken. Alright, so nag-reduce na yung binanli nating sabaw kanina. Siguro a little bit caramelization pa. Pero, check muna natin syempre kung pwede na ba yung karne. Sa liit nito, I'm assuming pwede na. Ang ganda ng texture ng meat. Perfect. That took us around less than 15 minutes. Patutuyuin pa natin to, totostahin pa natin ng konti. Pwede tayo mag-serve. Parang manok na. Oh. Have you tried it before? No po. Alright. First timer! Yay! How's the taste, Harry? Chicken po. Chicken, right? Exactly. If you go past that stage, you know what I mean? You get to appreciate it, right?
Well, when it started talaga, it was during the pandemic, so the nightlife wasn't really there yet, no? So we tried to, syempre following the guidelines, parang we tried what we can do na makapagbigay kami ng night scene sa mga tao. It's really about ano lang talaga what a community wants and what they look for, and then we do our best to be able to cater that to them. Hey, Food Explorers! Hello! Okay, so ito, chibog na kami. Gambas al ahilo. Ako trip ko sa gambas, usually kasi may gambas sa saucy. Gusto ko trip ko yung ano, yung mas oil, you can dip the bread in it kung gusto nyo. Yun yung ginagawa ko usually tapos, maraming garlic. Yun yung gusto ko na kumain ko, lasang-lasa ko yung garlic. So masarap pag nilagyan mo pa ng kanin. Tapos lagyan mo na sa tinapay, pare. No, ito yung dish na matakaw sa kanin. Ito naman tayo sa miso cream carbonara, which is bago sa pandinig ko. Napaka-generous ng serving. Oo. And then walang tipid sa sahog, kumbaga. Yan yung reklamo natin eh. Wala pong bacon eh. Oh, ito. Gusto mo ng bacon, ha? Sarap. Ang sarap. Super creamy. Perfect lang yung pagkaluto ng pasta. And, syempre, sobrang plus talaga sa akin, no? Ang daming bacon. Oo nga, actually. Sobrang laki plus niya sa akin. Well, ako na-curious ako kasi ang ganda ng kulay tignan. Nakakatakam tong salmon miso glaze. Take another spoon. Sinubo mo na kagad, boy, ah. Kamusta? Natawa. Ang laki na subo mo, pare. Paghalataan ako dun. Ang sarap. Eto naman ang lechon rice nila. Lami! Lami yun. Lami yun siya. Gusto ko lang idagdag. Tender siya, pati yung meat niya. Okay. Feeling ko dito tayo steak rice muna tayo, Let's go, pare. brother. Oh, since Isa to sa mga pag wala ka pang kain bago uminom. Nag-steak bowl ako usually. here we go. You never go wrong with steak talaga. Ngayon, puntahan naman natin ang 225 fried chicken. Alright. Well, kasi spicy talaga kami. Mahilig kasi sa maanghang eh. So, kailangan fair yung Alright. atian. Oh, di ba? Okay, tara. 1, 2, 3. Oh, di ba? Akin! Sorry, pare. Sige lang, tol. Ayun yung magic boy. Oh boy, sarap ng gravy. Maling yung ulam. Ito pala ulam niya. It still has the, homemade vibes na fried chicken. Yeah, Yeah. actually. When we started, our line was fusion comfort food talaga. And then when it comes to the drinks naman, we just serve the usual favorites sa mga bar. The usual favorites pero gusto namin elevated pa rin. The first branch of 225 kasi, it was in 225 Katipunan Avenue. So it was the number of the unit. Actually, I used to live there as well. So the number 225 is really close to me personally kasi that's where I grew up. That's why we decided to just use the name 225. People really come in after 4 onwards for happy hour to unwind and all. Simulan naman natin. Let's go! Ito, sa classic muna tayo. Classic. Amaretto sour. Classic favorite natin. Cheers, pare. Cheers, brother. It's sweet, ganun. Nasa mo pa naman yung alak. Yep. Natrip ko rin yung foam niya, bro. Kasi may ibang amaretto na sobrang mabubble yung foam na parang di mo na napapansin, na parang wala na lang. So ito, at least it's thick na natitikman mo talaga. Paano? Singita natin ng konting bar chow dyan, bro. Alright, ano bang uunahin mo dito? Siyempre Buddy? ako, street food talaga. Street Street food. food guy. Ito, may kikiam, may chicken balls, squid balls. Ayan. Dito naman tayo. It's called the Crimson R. Crimson Ayan. First of all, ganda ng kulay. Walang pula. I think ito yun sa mga, alam mo yung beginner, kumbaga beginner lang na manginginom, kumbaga. And gusto lang magpa-sweet, gustong magpa... Kumbaga, tridor to, bro. Tridor to, bro. Oo, Tapos gusto may alak magpa-sweet na tamis eh. Alam mong, maya feeling mo, sweet Pero lang eh. actually, di ba? Ganun Tapos naman maya yung sweet ka na alak sa katabi mo eh. Oo, Ganun yung tatlong shot datingan pa niya lang, clingy ka na, ganun. Bar chow ulit ako, bro. Tol, Oh, kailangan in between, pare. Kailangan na Ay, sige, mamulutan. sige. Sisig tacos. Sisig tacos. Sisig tacos tayo. Thank it, bro.
Okay, first time ko ma-experience to actually. Masarap. Sobra. Lalo na yung sauce. Dito na tayo sa Purple Lady. Purple Lady. Okay. Oh, okay. Ooh, May okay, sipa. okay. Oo. Teka lang, may flying kick si Purple Lady ah. Oo. Woo! Milky. Medyo. Parang ganun milky siya. Ganun, pero biglang sinipa ka ng alak sa dulo. Oo. Ganon. Ito prangka to eh. Diba? Medyo prangka siya. Cute siya, may straw, may flower, it's purple, but it's something. Ayan, definitely would recommend all three. Something for everyone. Come visit us at 225. We are located at 26 Scout Torillo, Barangay Sacred Heart. Hoy, wala pa yung baboy rito! Hoy, nasa yung baboy? Ito yung nilaga ko. $19.99. Paano? Mahirap maglabada, mahirap mag-manicure. Yun ang hanap buhay ko dati. Kasi ang mister ko wala naman trabaho. Ako lang naghanap buhay. Kaya naisip ko, nanghiram ako ng 1,000 sa biyenan ko. Ay ko magtitinda na lang ako ng ulam. Pinahiram naman ako. Ang asawa ko kumukontra. Sabi niya, huwag ka na magtinda, di ka mabibilan. Marami nagtitinda. Sabi ko, sa palara, sabi ko, swertihan. Ito naman po ang aking munggo. Araw-araw ang munggo ko. Kahit hindi biyernes, may munggo ko. Ay, siyempre sa nanay ko, doon ko siya natutunan. Pag nagluluto ng munggo sa bahay, ayun, tinitignan ko. Maano ko, kasi hanggang sa natuto ko. Itong pagluluto ng munggo, ganito, kamatis. Hindi na ako naggigisa. Kasi may gisa na, nakaready na akong gisang bawang. Nilalagay ko na lang siyang ganyan pag malambot na munggo. Kasi malaking sagabal sa akin yung mga gang, gusto ko diretsuhan. Magandang pagluluto. Hindi takaw oras, hindi takaw gaas. Ito, malunggay. Mga vitamin na gulay. Pag kumulo ito, okay na. Oh, ito, luto na to, okay na to, pwede na po itong iserve. Sa karanderya ko, talagang naging katuwang ko mula sa pool hanggang ngayon, mga kamag-anak ko, kapatid ko at pamangkin, ipag. Hanggang sa naoperahan niya ako sa cancer, nag-resign niya sa trabaho. Mahigit kalahating milyon. Sabi ko nga sa mga anak ko, huwag na akong pa-operahan. Hayaan na lang ako. Ayaw nilang pumayag. Kahit dumangutang sila, na eto, lutas pa naman, naawa ng Diyos, taraos pa rin. Okay. Hindi ako nagbabago kasi yung timpla namin. Tsaka mabait akong tindera. Mapag-ano rin ako sa mga suki ko, mapagmahal ako sa suki. Bali, binili ko po ngayon is adobong isaw po, tsaka munggo. Sobrang mura po talaga, tsaka maaga nauubos yung paninda nila dito. Bali, yung isaw po, masarap po kasi talaga niya, wala pong pait. Bumili ka na niyan, may libre pang sabaw. Mas mura dito. Masarap ang pagkain. Tsaka malinis pati. Kung hindi sa kanila, wala ako. Sila kasi nagbibigay sa akin ng kabuhayan ko eh. Kung wala sila sa pagbinyan ng ulam ko, hindi ako makakarating sa ganito kalagandang paghahanap buhay ko. Hindi ko mapagtatapos ang mga anak ko nang dahil lang sa kanila. Kaya malaking pasalamat ko sa mga suki ko. Laban lang. Silang masungit, konting pakumbaba. Hindi porket pag mabili ka na, masungit ka. Hindi. Kailangan okay ka pa rin sa mga suki mo. Kahit makulit, parang hindi ka mawala ng customer, babalikan ka. Sa kahabaan ng maginhawa, may lugar na pwede ka kumain, magkape at mag-inom. Ngunit may mas malalim na kwento kung paano nag-umpisa ang restaurant na ito. Back 2023, na-depress ako and I was really longing for a safe space, no? Parang naglulong ako doon sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, Mafi. Siya lang actually yung mini-meet ko na kaibigan ng 2023. Nasa-share niya na pag nangingibang bansa siya, nag-visit siya ng plantation. Naniniwala kasi siya na para malaman yung culture ng ibang bansa, no? Kay Ernest Hemingway na she needs to visit yung bar.
Doon nag-umpisa yung aming idea ng The Sanctuary Cafe and Bar. So pinangalanan namin tong The Sanctuary. Actually, yung mga coffee namin, it's a distinct single origin coffee, no? We are proud to say na kami lang yung nag-o-offer talaga and kami mismo yung nag-aangkat, no? Ng mga coffee luwak beans and dalhin dito sa Pilipinas from Bali. Kung gusto mo ng tahimik na lugar habang nagkakape, meron silang mini library. It is really our sanctuary and it can be your sanctuary as well. At hindi pinalampas ng ating mga food explorer ang mga pagkain at drinks ng The Sanctuary. Asian-inspired ang mga pagkain dito, tulad ng Wagyu Sweet Potato Miso Bliss na inspired sa isang street food ng Taiwan na mas elevated dahil sa Wagyu. Matitikman din nila ang crispy tofu in garlic sauce with pickled crunch. Ito naman ang version nila ng sikat na stinky tofu ng Taiwan. At ang Wagyu on Cabbage Omelette Miso Blaze naman ay inspired sa Japanese okonomiyaki. And chef, balita ko may ano pa kayo dito, may extra pa kayong magic na ilalagay dyan. Oh, hindi pa pala to ano. Oo, pre, kulang pa yan. I'm a big fan of omelette din, tol. Like, I mean, breakfast guy talaga ako. So, hindi nawawala yung omelette. Every time na nagluluto ako ng breakfast or I'm going outside to grab breakfast, if you guys are particular in counting your calories or yung macros, nagka-count kayo, swak to, bagay to sa inyo. Diba? Plus the protein, diba? Sa Wagyu. Approve for me. Approve, buddy. Ito, punta naman natin tayo dito sa tofu kasi Yes, sir. I think this is better na kainin natin agad eh, lalo na pag masoak siya sa sauce. Dink, bro. Dink it. Dink. Ayun! Nadali. I like it. Ang sarap. Mainit ba? It's best to eat talaga while it's like when it's served hot, while it's crispy. The sauce is really good. Approve naman to. Approve, Dito naman tayo. approve. This is the Wagyu on Sweet Potato Miso Bliss. Dink. Dink, bro. Yes, sir. Sabay pa yun. Sabay. Ay, interesting ng lasa kasi andun yung tamis, and then andun yung Saltiness nito. Yeah, oo. Sweet and salty. sweet and salty. And they added something for the texture. Kasi pag sweet potato, ginawa mong mash, it's very, very soft, very mushy. And then andun yung starch din, di ba? So nagawa nilang parang it's solid siya na cake texture, may chew siya. Hindi lang siya parang Rectang, andun na kaagad. mush lang siya. So ayun, may bite to it. So the texture talaga really adds to the whole experience. And of course, after nating kumain, syempre, it's time for coffee. Coffee. time naman. At tutulungan tayo ni Ate Rose ngayon. I-demo niya sa atin kung paano gumawa ng Coffee luwak. May expectation na ako na special tong kape nila. Ayan. Satisfying siya tignan eh. Ayan. Ang sarap. Ang sarap. Diba? Yeah, very strong coffee taste. Andun yung aroma, yung... Medyo may manamis-nis na konti. Yes, and then, yun, given, strong siya. Strong coffee. Oo, talaga. Yeah. May gising ka talaga dito. And of course, syempre, habang napasarap yung kainan natin, syempre, tinawag ko na yung best friend ko. Welcome, Miggy! Yes, happy hour. Happy hour na eh! Kailangan na rest ba? Oo, kailangan ng ka-happy. Ito na nga yung drinks natin po, mga ka-explorer. Ito, the first one is the Great Gatsby. Gatsby. Ito yung Queen Bee. Okay? And then the Pink Bahaghari. Okay. Ano I'll sa'yo? pick Queen Bee. Oh, ikaw na sa Pink Bahaghari, pare. Binigay. Kasi ito ang kukunin ko eh. Parang may gold siya, oh. Ito, ko. Giraw. Sige, tilaway ka lang. Sa layo. Lamay kayo. Tamis. Well, strawberry, unsa man? Strawberry, unsa may. Berry. Din. Hu siya. Ay, yan. Gusto susubukan, maraming gusto susubukan. Oh, game. Switch tayo, ilalagay ko na ito dito ah. Oh, sige. Ayan. Ako aning testingan ang Great Oh, Gatsby, sige. Ako ang Pink Bahaghari, pare. Swap, sabi. Swap. Huwag yun siya. Oh, nakailang hu ka, di ba? 3 hu. Tatlong hu yun, pare. Kasi tatlo tayo eh. Mas malakas to. Kaysa dyan. Oh. Ito, very strawberry based. Yan. Strawberry based. Malakas pa rin, malasa pa rin yung alak. Yeah.
Pag gantong rainy season, isa dun sa madalas na ina-anticipate namin mga prom day ay yung labong. So ito yan, yung bamboo shoots. Ito yung mga panahon lang na tumutubo sila. Hindi ito available sa ibang parte ng Pilipinas. Kaya talagang yung mga kinalakihan nito, may malalim na koneksyon sa kahit anong putahing lulutuin mo. Kadalasan ito, combination nito, labong at saka saluyot. And meron din akong natikman before na parang tinola style lang siya or pinakuluan lang yung manok tapos sinaluan ng labong. Yun yung gagawin natin. We have to remember when we're preparing labong is kailangan itong ma-blanch ng ilang beses. Meron itong toxins na pag hindi mo na prepare ng maayos might actually have some impact doon sa kakain. So, kakat lang natin ito. Itong medyo matitigas na part, ipe-prepare ko to ng, kadalasan to naka-julienne. Pag bibili ka nito sa palengke ng nakagayat na, naka-strips na ito. For those na hindi pa nakakatikim ng labong, ang lasa nito, nasa medyo may pakla ng kaunti. But what you really want with this ingredient is yung bite niya, na kahit palambutin mo siya, meron at meron siyang crispness na ibibigay sa'yo. Yung ating pot dito kumukulo na yung tubig. Lagay lang natin. Pakukuluan natin yung ating labong for about mga 5 minutes. Habang iniantay natin yan, prep na natin yung ating chicken. So I have here native. Lagyan natin ng oil. Sear natin yung chicken. So habang binibrown natin yung ating chicken, prepare lang natin yung ating luya. Then yung ating sibuyas. Timplahan natin ng fish sauce. Lagyan lang din natin ng chicken stock. So habang pinalalambot natin yung ating manok, balik tayo doon sa ating labong. Ayan, so makikita ninyo yung pinagpakuluan natin ng labong, nag-iba na yung shade niya. On the yellow, greenish yung kulay niya. So yun yung i-discard natin or i-dispose. Tapos, ulitin lang natin yung proseso. Habang pinalalambot natin yung ating manok. Typically, pag pangalawa na, pwede nyo nang tikman. May kaunti pang pakla. I think ito na yung last natin na babanlian siya. So Food Explorers, kung meron kayong ibang technique kung paano maalis yung toxic nga na parte ng ating labong, share with us. Para matuto tayo baka may mas mabilis pa kayong style or technique para mas mapadali yung proseso. Yung ating manok naman, ayun, kumakalas na. Pwede na, saktong-sakto pagkatapos natin dito, pwede na nating irekta doon sa ating pinakukulo ang manok. Prepare lang natin yung ating dahon at yung ating sili. Laglag lang natin yung ating sili. You guys have the option to reduce this kung gusto nyo siyang iserve ng parang masarsa lang yung feel. Pero ako, dahil sa panahon, masarap yung may hihigupin. Kaya, lagyan na natin yung dahon ng sili. At, pwede tayo mag-serve. Cheers! Hindi na mapait, no? Ang mapait mo kanila? Mapait yan, sobra. Sakto lang yung lambot, no? May laban ng kaunti, pero malambot.